San Andres ay ang Bolas at Simon Pedro. Siya ay Sayra Galilea at isa rin namin sila. Siya ay Simon at Bautista bago sa mga Iglesia. Siya ang kauna-una nasunod ni Jesus at siya rin ang nagdala sa kanyang kapatid na si Simon na hindi kalaunain kasunod din ni Jesus. Siya ay magaling na alis sa krus ng Panginoon. Nagpadalaman ng imahe, hindi magbigay ang Diyos. San Andres Apostol. Santiago Matanda ang Apostol. Sa Santiago Matanda ay isa sa mga anak si Benelio at ang Santiago. Siya at ang kapatid niyang si Juan ay mga mangisda at ibong Galilea. Siya, sa unang kanyang kapatid ay tinigurang mga anak ng kulog ni Jesus. Dahil sa kanilang nakakaan at nakusukan. Siya ang kauna-unahang namatay na martir sa mga apostol ni Jesus. Tagapag-alaga ng imahe, Joel at Berlin Villarreal. Santiago Matanda, Apostol. San Felipe Apostol. Si San Felipe ay taga-Sayra Galilea. Siya ay isimbolo ng Juan Bautista bago maging apostol ni Jesus. Nang marinig niya na si Jesus ay ang Kordero ng Diyos, sumunod siya kay Jesus. Siya ang nagdala kay Nathanael kay Jesus. Siya ay pinako sa krus ng paglunan. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Nestor at Carmen Javier. San Felipe Apostol. San Bartolome Apostol. Si San Bartolome ay inalalagay din ng maraming dalubhasa na ito rin si Nathanael na taga-Cana, Galilea. Ang ibig sabihin ng pangalan Bartolome sa wikang Arameo ay anak ng Tolomay. Siya ay inilisan ng balak bago siya inutan ng ulo. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Rodolfo at Corazon Santos. San Bartolome Apostol. San Mateo Apostol at Evangelista. Si San Mateo sa salitang Hebreo ay nangangahulog ang kaloob ng Diyos. Taga-Galilea at anak ni Alfeo. Siya ay tinawag sa pag-apostol ng Panginoon nung siya ay naniningil ng buwis sa katauhan. Ang kanyang salisa bilang isang evangelista at isang lalaki, sapagkat ang kanyang ebanghelyo ay nagsisimula sa pagtuturo sa kanunuluan ni Jesus ayon sa kanyang pagkatao. Ang kanyang layunin ay upang ipakilala ang pagka-Mesiyas ni Jesus. Tagapag-alaga ng imahe, Cecilia Seti Cruz Alvarez. San Mateo Apostol at Evangelista. Santiago Bata Apostol. Si Santiago Bata ay anak ni Cleopas at Mariang malapit na kamag-anak ni Mariang ina ni Jesus. Siya ay kapatid ni Judas Tadeo na isa ring apostol. Ang salitang Bata ay dinagdag sa kanyang pangalan upang maiba siya sa isang pang-apostol na may kaparehong pangalan. Ang imahe ni Santiago Bata ay may dalang pangbambo sa isang ng kanyang pagiging baptid. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Edmond at Rita Santiago Bata, Apostol. San Judas Tadeo Apostol. Si Judas na kilala sa kabulang Tadeo na ibig sabihin ay malakas ang bibig
Siya ay anak ni Cleopas at kapatid ni Santiago Bata, na kapatid sa buo ni Jesus. Karaniwang inilalarawan na may dalang larawan ni Jesus sa dibdib dahil siya ay kakawin ni Jesus. Tulad ng kanyang kapatid, siya ay namatay na martir sa pamamagitan ng pambangko. Tagapag-alaga ng imahe, magkapatid ni Ike at Henry Manahan. San Judas Tadeo Apostol. San Simon Makabayan, Apostol. Si San Simon na Zelotes kung tawagin ay isa sa mga masungit na tagasunod ng mga batas ni Moises. Siya ay taga-Kanaan. Kasama niya si Judas Tadeo sa paangaral sa Persia at doon sila namatay na martir. Inilalarawan siyang may tangan na lagari ang kasangkapang ginamit sa pagpatay sa kanya. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Bayani at Eli Salvador. San Simon Makabayan, Apostol. San Matias, Apostol. Pumili sila ng dalawa mula sa mga disipulo, si Matias at si Jose, at sila ay nanalangin. Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling pinaligdan ni Judas na siyang itungo sa lugar na marapat sa kanya. Nagpalagunan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Bernard at Cecil Inoncilio. San Matias, Apostol. San Marcos, Evangelista. Si San Marcos ay anak ni Maria ng Jerusalem at pinsan ni Barnabas. Batay sa mga detalyeng salaysay ni San Pedro tungkol kay Jesus, siya ay nakabuo ng isang ebanghelyo. Ang kanyang salisay bilang evangelista ay ngayon, sapagkat sinimulan niya ang kanyang ebanghelyo sa pangangaral ni Juan Bautista sa ilang. Ang sa ilang, ang ngayon ang pinakahari, tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Marcos. San Marcos Evangelista. San Lucas Evangelista. Si San Lucas ay isang manggagamot na galing sa isang pagpagano. Nang siya ay naging Kristiyano, siya ay naging kasama ni San Pablo Apostol. Buhat sa pangangaral ni San Pablo ang hanggang ngayon, nakagawa siya ng isang ebanghelyo. Ang kanyang sagisag bilang evangelista ng isang baka, sapagkat ang simula ng kanyang ebanghelyo ay ang sakripisyo ng sacerdote Zacarias na ama ni San Juan Bautista. Ang baka ay inihahain sa sakripisyo ng mga Hudyo. Tagapag-alaga ng imahe, God's people evangelized by Luke Gospel. San Lucas Evangelista. Jose Barsabas Justo. Si Jose Barsabas Justo ay kabilang sa mga alagad na nakapamuhay kasama si Jesus mula nang binyagan siya ni Juan Bautista hanggang umakyat sa langit. Kabilang siya sa pinagpilian upang maging kahalili ni Judas Iscariote sa hanay ng mga apostol. Isa rin siya sa saksi sa pagkamatay ni Jesus kung saan sinaad. Nakatayo naman sa hindi kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay nito. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Apolinario at Fidela Cabuli. Jose Barsabas Justo. Simon ng Sirene. Patungo sana sa lungsod ng Jerusalem si Simon, nang siya ay sapilang kinuha ng mga sundalo upang italuhan ang krus nang halos mamatay nang si Jesus. Siya ay isang mapugkit na mula pa sa Sirene, isang lugar sa hilagang bahagi ng Africa. Siya ang ama ni Alejandro at Rufo kung hindi lumaon ay naging pagkasunod ng mga turo ni Jesus. Tagapag-alaga ng imahe, Nicanor at Maria Teresa San Andres at pamilya. Simon ng Sirene.
sina Dimas at si Hestas. Sa gitna ng hirap na dinaranas sa pagkabalubay sa krus, ay nakuha pa ni Hestas na alimurahin si Jesus. Sinabi ni Dimas, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayong parusahan ng dalito dahil sa aking mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama." At sinabi pa niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama ka sa paraiso." Siya ang patron ng mga bilanggo at ng mga makasalanan nagbabalik loob sa Diyos. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng krus at sabdaw. Dimas. Longino. Ito ang tradisyonal na pangalan na binigay ng mga sinaunang Kristiyano sa sundalong nag-ulos sa kaguluhan ni Jesus. Ayon sa mga tala, bulak ang isang mata ni Longino at simulang bumalik matapos matilagskan ng dugo at tubig mula sa kahiliran ni Jesus. Pinaniniwalaan din siya ang kapitan ng mga sundalong na nagsabing, "Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito." Siya ay naniwala at sumunod sa mga aral ni Jesus matapos masaksihan ang mga pangyayari sa Kalbaryo. Tagapag-alaga ng imahe, San Sebastian College, Recoletos Silos, Batch 2002. Longino. Jose ng Almanera. Nang magkakasipin na, dumating ang isang lalaki na ang nanay Jose, Tumo Arimadea, isang bayan ng Mahuto. Magamat tagawag siya ng sinali, hindi siya sakay sa kanilang ginawa kay Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hinili ang bangkay ni Jesus. Nang maibaba ang bangkay, binalot niya ito sa kayong lino at inihimlay sa isang libingang pag-aari niya na inupa sa bato na niminsay hindi pa napag-iutunan. Tagapag-alaga ng imahe, Justin Enriquez, Jose ng Almadena. Nicodemo. Si Nicodemo ay nagtutunan ng isang alagad na kapot na makilala bilang tagasunod ni Jesus. Subalit handang ipagtanggol siya at maglingkod sa kanya, lalo na sa pagbibigay halaga sa kanyang pag-iinit. Nang pinahintulutan ni Pilato si Jose na kunin ang bangkay ni Jesus, sumama sa kanya si Nicodemo. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot ng kayong lino ayon sa kaugnyan ng mga Hudyo. Nagkapag-alaga ng imahe, pamilya ng Ricardo at Ledesma Makamanggan. Nicodemo. Simeon ng Jerusalem. Isa sa mga masusugid na alagad ni Jesus. Binanggit siya sa Ebanghelyo na isa sa mga kapatid ni Jesus, ngunit ayon sa mga talaan, siya ay anak ni Cleopas, ang kapatid ni Jose na tumalong ama ni Jesus. Sa mga tuwid, siya ay pinsan ni Jesus. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Michael at Geraldine Pieta. Simeon ng Jerusalem. Cleopas. Habang naglalakad ang dalawang alagad patungong Emmaus, pinag-uusapan nila ang mga pangyayari ng lumapit at nakasabay si Jesus sa kanila. Si Jesus ay nakita nila, ngunit hindi kaagad nakilala. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumingin silang nalulumbay. Sinabi ni Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dalihan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari doon." Nang si Jesus ay kasali nila sa lahat, tumambot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinag-hati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawitan nila. Kaya pala ngayon ang pakiramdam natin habang tayo inakausap sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang mga kasulatan. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Victorino at Vicente Albo, Cleopas.
Lazaro. Si Lazaro ay taga-Betania, anak ni Simon, Tetongin at kapatid ni Marta at isa pang Maria. Ang buong pamilya ni Lazaro ay naging malapit kay Jesus at bilang patunay, sila ay naging masugid na tagasunod sa mga pangaral at pagtuturo ni Jesus. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ay pinangalita ng mga nakasaksi at ito ay naging dahilan kung kaya si Jesus ay sinalubong ng gayong karaming tao nang siya ay pumasok sa Jerusalem. Tagapag-alaga ng imahe, mag-ina ng Sharon at Karen Umayo. Lazaro. Maria ng Betania. Si Maria ng Betania ay isa sa mga kapatid ni Lazaro. Siya ang Maria na nagbuhos ng pabango kay Jesus at ang naupo sa paanan ni Jesus upang makinig sa kanyang itinuturo. Taglay niya ay isang sisiglan ng pabango. Tagapag-alaga ng imahe ay Lady of Lourdes, Maria ng Betania. Marta. Si Marta ay mula sa Betania, panganay na anak ni Simon, at kapatid ni Lazaro at isa pang Maria. Nang minsan pumasyal si Jesus sa kanilang tahanan, siya ay abalang-abala sa pagsisilbi. Kaya umapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, hindi mo ba napapansin pinababayaan ako ng aking kapatid na babae na magsilbing mag-isa? Pakisabi naman sa kanya na tulungan ako na ang tinutukoy ay si Maria. Taglay niya ay susi at buslo na may prutas at tinapay. Nagkapag-alaga ng imahe, pamilya ng Rey at Fina Ramos. Marta. Ang babaeng Samaritana. May isang Samaritanang dumating sa balon upang lumigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Sinabi sa kanya ng Samaritana, kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humingi sa akin ng inumin? Sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos at kung sino itong humingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo ay bibigyan niya ng tubig na nagbibigay ng buhay. Ang umiinom ng tubig na ito ay hindi mo na muling mauuhaw. Ito'y magiging bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa Kanya ng buhay na walang hanggan. Ang Samaritanang ito ay kinikilala rin bilang si Fatima, tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Alberto at Annie Torrepier, ang babaeng Samaritano. Maria, ina ni Juan Marcos. Ang bahay ni Maria, ina ni San Marcos, ay malimit na gamitin ng mga alagad ni Jesus bilang lugar ng pagtutulong. Siya ay pinagpapalagay ng isang balong mayaman sapagkat ang kanyang tahanan ay lubhang malaki upang magsilbing tipunan ng mga alagad. Sa kanyang tahanan tumuloy si Pedro matapos siyang palayain ng anghel sa pagkakabi ng buhay. Siya ay kapatid ni Bernabe kung saan ang kanilang ari-arian tulad ng bukid ay kanilang ipinagbili at kung saan ang pinagbilihan ay ibinigay sa mga apostol. Ayon sa kasaysayan, ang kanyang tahanan ay ang kauna-unahang simbahan ng reliyong itinatag ni Jesus. Taglay niya ay kahong lalagyan ng alahas. Tagapag-alaga ng imahe, San Paulo at Danilin Miguel. Maria, ina ni Juan Marcos. Susana. Isang mayamang babae si Susana ay napagaling ni Jesus sa kanyang karamdaman kung kaya siya ay napasama sa grupo ni Jesus na lumilibot sa mga bayan at nayon. Minsan lamang nabanggit ang kanyang pangalan sa Biblia kung saan siya ay kasama ng mga kababaihan na kinabibinangan ni Maria Magdalena at Juana na nagtustos sa mga pangangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Taglay niya ay ang puting bulaklak na liri. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Andy at Marieta Pabalan. Susan. Juana.
Sa hanay ng mga kababaihan, si Juan na lamang ang binanggit na kabilang sa mataas-antas ng lipunan. Siya ay asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes. Malimit na kasama siya ni Jesus, pati na rin ang iba pang mga kababaihan sa paglibot sa mga bayan at nayon upang mangaral at magturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang mga ari-arian niya ang kanyang itinustos sa mga pangangailangan ni Jesus at ng mga alagad nito. Sa kadahilanan siya ay nananahan sa palasyo ni Herodes, pinaniniwalaan din na siya ang nagbigay at Maria ang ina ni Santiago, ang isa sa kauna-unahang nakaalam sa muling pagkabuhay ni Jesus. Taglay niya ay mira na ipapahid sa bangkay ni Jesus. Tagapag-alaga ng imahe, Nico Cruz, Juana, Veronica. Maraming babae ang tumangis sa nakita nilang pagmabuti na ginawa sa kanilang guro at Panginoon. Marami ang nawala ng lakas ng loob na ipakita ang kapamalasakit sa guro nilang minamahal at ginagalang. Subalit si Serapia, isa sa mga babaeng ito ang naglakas ng loob na salungatin ang kabagsagan ng mga kawal. Kinuha niya ang kanyang birang at pinunasan ang dugo at pawis sa mukha ni Jesus. At himala ng mga himala, ang mukha ni Jesus ang naitatak sa birang ng babaeng ito at tinawag na Veronica. Tagapag-alaga ng imahe, Tessa Manahan Hasmiles, Veronica. Maria Cleope. Siya ay si Maria na asawa ni Cleopas at kapatid ni Maria ang ina ni Jesus. Anak rin niya sina Santiago Bata, Judas, Simon at Jose. Isa siya sa mga babaeng nagdadalang hati sa paanan ng krus ni Jesus. Kasama ng mga kababaihan, sila ay tumungo sa libingan ni Jesus madilim-dilim pa noong araw ng linggo at natagpo ang wala na ang bangkay ni Jesus doon. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Gloria Isorena Mateo, Maria Leopo. Maria Jacobo. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, Maria ang ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. Sa wikang Hebreo, ang pangalang Santiago ay Yaakov. Sa wikang Griego naman, ito ay Jacobus. At sa wikang Latin naman ay Jacobus. Kaya Jacob ang katumbas ng pangalang Santiago. Itong si Maria Jacobe o Maria ang ina ni Santiago ay kabilang sa mga kababaihang sumunod kay Jesus mula sa Galilea. Sinasabi at pinagpapalagay na ang kupling na hawak niya ay ang panghampas na may kaugnay sa pasyon ni Jesus. Ngunit siya ay mas nakilala na taglay niya ay walis para maglinis sa libingan ni Jesus na ayon naman sa tradisyon. Tagapag-alaga ng imahe, Randy Florencio, Maria Jacobe. Maria Salome. Si Maria Salome ay asawa ni Zebedeo at ina ni na Apostol Santiago Matanda at Juan. Siya ang babaeng nakiusap kay Jesus na kung maaari ay ipagkaloob ni Jesus sa dalawa niyang anak ang karapatan na makaupo sa tabi nito sa kanyang kaharian. Naroon din siya sa Kalbaryo noong pinako at namatay si Jesus sa krus. At isa siya sa mga kababaihang nagtungo sa libingan ni Jesus. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Avelina Bandong, Maria Salome. Maria Magdalena. Si Maria na mula sa bayan ng Magdala na nasa kanlurang bahagi ng lawa ng Galilea ay tinawag ding Maria Magdalena. Mula sa kanya ay pinalayas ni Jesus ang 7 demonyo at mula nooy sumama kay Jesus sa paglilibot sa mga bayan at nayon. Isa siya sa mga saksi sa paghihirap at pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo. Kasama ni Juana, Maria ina ni Santiago at Salome ay nagtungo sila sa libingan ni Jesus at isa sa mga unang nakaalam ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Gregorio at Leonida Manahan, Maria Magdalena. Ang pagtukso kay Jesus ng demonyo. Si Jesus
ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya ay nagutom. Dumating ang Diablo, sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, ang taong ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dinala siya ng Diablo sa Jerusalem at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin at sa kanyang mga kamay, ikay aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos ay dinala naman siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba ka sa akin. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoong Diyos ang dapat sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Russell Naval. Ang pagtukso kay Jesus ng demonyo. Ang pag-uusap ni Jesus at ng Samaritan. Isang tanghali, dumating si Jesus sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dahil siya ay pagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. May isang Samaritana ang dumating para umigib ng tubig at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari mo ba ako bigyan ng maiinom? Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Wika ng Samaritana. Sinabi niya yan sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ay hihingi sa Kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at namangha ang Samaritana kay Jesus sapagkat alam nito na ang lahat ng kanyang ginawa. Tagapag-alaga ng imahe, TJ Cabrera. Ang pag-uusap ni Jesus at ng Samaritana. Ang pagpapatawad ni Jesus sa babaeng nakikiapi. Habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, ay dumating ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseo na may dalang isang babae na nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babae ito ay nahuli sa aktong nangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, nararapat siyang batuhin hanggang sa mamatay. Tinanong pa nila si Jesus upang subukin siya at nang may maiparatang sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri at nagwika, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang maunang bumato sa kanya. Nang marinig nila iyon, sila ay isa-isang umalis. Sinabi ni Jesus sa babae, hindi rin kita hakulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Tagapag-alaga ng imahe, Anthony Adremus at Levis Adaw. Ang pagpapatawad ni Jesus sa babaeng nakikiapi. Ang pagpapagaling ni Jesus sa bulan. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking pinanganak na bulag. Tinanong siya ng mga alagad, Guro, sino po ba ang nagkasala at pinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang maihayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Dumura si Jesus sa lupa upang gumawa ng putik at ipinahid ito sa mga mata ng bulag. Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ganoon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik, siya ay nakakakita na. Tagapag-alaga ng imahe, Paul Rasuelo. Ang pagpapagaling ni Jesus sa bulag.
Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nang malapit na si Jesus sa Jerusalem, ang pagtangis ni Jesus para sa Jerusalem. Nang matanaw na ni Jesus ang lungsod ng Jerusalem, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang na sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin ka at gigipitin sa magkabila-bila. Wawasakin ka nila at lilipunin ang mga anak mo sa loob ng iyong buo. At ni isang bato ay wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Bernabela Leal Santos. Ang pagtangis ni Jesus para sa Jerusalem. Ang pagbubuhos ng pabango ni Maria ng Betania kay Jesus. Nasa Betania noon si Jesus, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Doon pinaghanda siya ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro. Kinuha si Maria ng mamahaling pabango at binuhos kay Jesus. Sinabi ni Judas Iscariote, bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Sumagot si Jesus, ano siyang ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahon, kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi nyo kasama sa habang panahon. Tagapag-alaga ng imahen, Miguel, Alfred at Linda Amado. Ang pagbubuhos ng pabango ni Maria ng Betania kay Jesus. Ang pamamaalam ni Jesus kay Maria. Batid ni Jesus na bilang na ang oras ng pamamalagi niya dito sa lupa. Balisa sa sasapitin ng kanyang lunong katawan, ngunit ang kanyang ina ang lalong nakakapagpagabag sa kanya. Si Jesus ay yumakap kay Maria at nagpahimakas sa kanya. Sino ba namang ina ang pababayaang magdusa ang kanyang anak? Ang hapdi ay walang hanggan, mapait at mapakila. Ngunit ito ay nata ni Maria bilang pagsunod sa Diyos Ama. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Diestra Espiritu. Ang pamamaalam ni Jesus kay Maria. Ang paghuhugas ni Jesus ng paa ng mga apostoles. Nang sila ay naghahapunan, tumindig si Jesus. Nagbuwad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagtitis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palangganan at sinimulang hugasan ang paa ng kanyang mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakapitis sa kanya. Kung ako, Panginoon ninyo at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binibigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Ni ang sinugo sa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at ang inyong gagawin, mapapalad kayo. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Lari at Araceli Armejo. Ang paghuhugas ni Jesus ng paa ng mga apostoles. Ang huling hapunan. Dumating na ang oras para sa hapunang Pampaskwa. Kinuha ni Jesus ang isang saro at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay sa kanila. Sinabi niya, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin.
Gayon din naman, dinampot niya ang sarong pagkatapos mag-apunan at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na magbubuhos dahil sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong magkakanulo sa kanya. At sila ay nagtanong-tanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng gayon. Tagapag-alaga ng imahe, Dolores de las Armas Alberto, ang huling hapunan." Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan. Matapos ang hapunan, nagtungo sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Pagdating doon, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Ngunit isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato sa kalumuhod at nanalangin. "Ama," wika niya, "kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tagapag-alaga ng imahe, Ariel Cavada at pamilya. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan. Ang panlulumo ni Jesus sa halamanan. Sa tigib ng hapis, si Jesus ay nanalangin ng lalong kaimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy patak ng dugo. Matapos ito, si Jesus ay nagwika, "Poong Diyos, yamang ito ay kaloob mo. Ako po ay tumatalima sa pagkamatay sa lusa." Tagapag-alaga ng imahen, pamilya ng Monchi at Hilda Paz. Ang panlulumo ni Jesus sa halamanan. Ang pagkakanulo ni Jesus ang pagkakanulo ni Judas kay Jesus. Pumaroon din sa halamanan si Judas Iscariote, kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng kawal na padala ng mga punong saserdote at mga Pariseo. May dala silang parol, sulo at sandata. Agad lumapit si Judas kay Jesus. "Guro," ang bati niya sabay hanin. Sinabi ni Jesus kay Judas, "Ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik?" Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Eugenio Sr. at Felisa San Pascual. Ang pagkakanulo ni Judas kay Jesus. Ang pagdakip kay Jesus. Kapag dakay sinunggaban si Jesus ng mga tao at dinakip, sinabi ni Jesus, "Ako ba'y tulisan at naparito kayong may taba at mga pamalo? Araw-araw nagtuturo ako sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit, panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman ang mamamayan." At noon din ay nagsitakas ang mga alagad at iniwan siya. Gapos ang mga kamay, si Jesus ay kanilang kiniladkad patungo sa bayan. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Porong at Saling Cruz. Ang pagdakip kay Jesus. Ang pagharap ni Jesus kay Anas. Mas Jesus ay narating ang mga paglayang dulo at ang pagkata ng mga pagkakawag sa pagpuno ng mga. Siya ay tinilakay ang dinali kay si Jesus ay tinulong ng Diyos na iyong halaga at hindi mga dulo. Sumagot si Jesus na nagkakilap ng puro sa mga sinagoga at sa templo ng mga ulo. Wala akong sinabi na
Sabin at Yolanda Ángeles, ang pagharap ni Jesus kay Anas. Ang pagharap ni Jesus kay Pepas. Ito ang pagkaan, at naharap si Jesus sa kanyang tulungan. Si Pepas ang pinatulong sa sacerdote ay nagtanong kay Jesus, "Ikaw ba ang Mesiyas?" Sumagot siya, "Sabihin ko man sa inyo na ay hindi kayo maniniwala, at kung tatanungin ko kayo ay hindi kayo sasagot. Ngunit mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos." Ibig ko bang sabihin ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Kayo na rin ang nagsabing ako nga, umiyak. Winarak ni Caiphas ang sarili niyang kasuotan at sinabi, "Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Kayo na ang nakarinig sa kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang kasi? Atol nilang lahat ay kamatayan." Tagapag-alaga ng imahe, Iluminada Cruz at Pamilya. Ang pagharap ni Jesus kay Caiphas. Ang pagtatwa ni Pedro kay Jesus. Nang si Pedro ay nakaupo noon sa patio, nilapitan siya ng isang usang babae at sinabi sa kanya, "Kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba?" Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Pumunta naman siya sa isang pintuan at nakita siya ng isang pang utusang babae. Sinabi nito sa mga naroon, ang taong ito ay kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sinabi nila, "Isa ka nga sa mga tauhan niya. Halatang halata ka sa punto ng iyong pananalita." Sumagot si Pedro, "Mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang tao iyon." Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok, 3 beses mo ako ikakaila." Lumabas si Pedro at tumangis ng buong kapaitan. Tagapag-alaga ng imahe, Christian Robles at pamilya ng Matea Guardian. Ang pagtatwa ni Pedro kay Jesus. Ang pagpipiring kay Jesus. Si Jesus ay ninibak at hinahampas ng mga nagtatanod sa kanya. Siya ay piniringan nila at tinanong, "Sige, ulaan mo nga, sino ang humampas sa iyo?" At kung ano-ano pang panlalait ang sinabi sa kanya. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Makapagal at Antonino. Ang pagpipiring kay Jesus. Ang unang pagharap ni Jesus kay Pilato. Kinaumagahan ay napagpasyahan ng buong Sanhedrin na ipadala si Jesus kay Pilato. Si Jesus ay pinaratangan nila ng ganito, "Napatunayan po namin na sinusunsunan ng tao aming mga kababayan upang maghimagsik. Ang tao ay pinagbabawalan niyang magbayad ng buwis sa emperador at nagpapanggap siya raw ang anak ng Kristo, ang anak ng Diyos, na siya ay isang hari." Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ikaw na ang may sabi," tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong pari at sa mga tao, "Wala akong nakikitang kasalanan sa tao ito." Uwi-uwi sila at sinabi, sa pamagitan ng kanyang mga turuan ay inuuto niyang maghimagsik ang mga taga-Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Tagapag-alaga ng imahe, Reynald Trinidad at pamilya ng Matore. Ang unang pagharap ni Jesus kay Pilato. Ang pagharap ni Jesus kay Herodes. Nang malaman ni Pilato na si Jesus ay mula sa Galilea, ay pinadala niya ito kay Herodes, ang tetrarca ng Galilea, na noon ang may nasa Jerusalem.
Tuwang-tuwa si Herodes na makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus. Ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kakaparatang kay Jesus. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Resti at Feli ni Gloria, ang pagharap ni Jesus kay Herodes. Ang paghampas kay Jesus. Winika ni Pilato, isinakdaan ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanan ng panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kung walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes. Kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi dapat siya hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya ipapahugupit ko na lamang siya at palalayain. Kaya tinubaran si Jesus ng mga sundalo at iginapos sa isang haliging bato. Ang iba ay nagsipuhan naman ng panghampas na suplina. Tagapag-alaga ng imahen, 8 pares de familia. Ang paghampas kay Jesus. Ang pagkalupagi ni Jesus. 5,000 hagupit mula ulo hanggang paa ni Jesus at ng suplina. Siya ay napalupagi, napalumpo ang kanyang katawan sa sakit at dami ng dugong na wala sa kanya. Walang makita sa buong katawan niya, kundi pawang mga sugat na dinadaluyan ng nasaganang dugo hanggang sa kamatayan niya. Ang salitang dismayado ay harap sa katagang Kastila na dismaya na ang buhay kawalan ng pag-asa. Nagpapag-alaga ng imahe, Randy Florencio, ang pagkalupagi ni Jesus. Ang pagpuputong kay Jesus ng koronang tinig. Si Jesus ay dinila ng mga kawal ng gobernador sa Pretorio at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Pinubaran nila si Jesus at sinuotan ng isang balabay na purpura. Nagligaw sila ng halamang matinig at ipinutong sa kanya, sa pinaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Crisanto at Regina Salvador, sa pagtataguyod ng pamilya ni Alfredo Salvador at Cecilia Salvador Dunbar. Ang pagpuputong kay Jesus ng koronang tinig. Pakinggan nyo kasi sabi Alfredo. Ang paglibak ng mga Hudyo kay Jesus. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Ang paglibak na sampid ng mga kawal habang si Jesus ay niluluran at pinagsasampal ng mga ito. Kinuha rin nila ang tambo at siya'y pinag-aampas sa ulo. Lumabas ulit si Pilato at sinabi sa mga punong saserdote, "Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya." At inilabas si Jesus na may koronang tinig, balabal na purpura at walis tambo na mistulang setro. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Ecce homo, narito ang tao." Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Doro at Giling Gandiano, ang paglibak ng mga Hudyo kay Jesus. Ang paghatol ni Pilato kay Jesus. Kapag pinalaya mo ang tao yan, hindi ka maibigyan ng sisa. Sino man ay kapanggap na hari ay malaran ng sisa. Pagkarinig ni Pilato ng pangusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya ay lumukulok sa hukuman sa daming tinatawag na ang plataforma. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sumigaw sila, "Patayin siya, patayin, ipako sa krus."
Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote, wala kaming hari kundi ang Cesar. Iniisip man ni Pilato na mapawalang sala si Jesus, nalaig sa kanya ang takot na ito ay magbigay ng dahilan sa kanyang pagkakatanggal sa kapangyarihan. Pinalaya ni Pilato si Barrabas at si Jesus naman ay ibinigay sa mga Hudyo upang ipako sa krus. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Sixto at Andrea Alfonso, ang paghatol ni Pilato kay Jesus. Ang nahatulang Jesus. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng tao ito. Bahala kayo, sambit ni Pilato. Sumagot ang mga tao, pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. Matapos igawad ni Pilato ang paghatol kay Jesus, ay agad ginapos at tinubungan ang leeg at ang mga kamay at walang humpay na pinagsusuntok at pinagsisikaran. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Dani at Maricel Dueñas, ang nahatulang Jesus. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-12 na ng tanghali, nag-ibigay ni Pilato si Jesus sa mga Hudyo. Kapag dakay, sinunggaban agad nila si Jesus. Pinagpasan ng napakabigat na krus matungo sa lugar kung tawagin, Dako ng Puno. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng krus at probosa. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus. Ang pagpapasal sa krus. 600 metro, ito ang kakarin ni Jesus mula sa plataforma ni Pilato, kung saan siya ay nahatulan patungo sa bundok ng Kalbaryo, kung saan siya ay mapako sa krus. Sa pag-aapura ng mga Hudyo, ay nagsimulang iakbang ni Jesus ang kanyang mga paa, buhat ang napakabigat na krus na halos ikalubog ng balikat nito. Kahoy na 15 talampakan ang haba at 7 talampakan naman ang paripak. Nauna kay Jesus ang 2 pulisan na hatulan rin ng kamatayan sa krus. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Francisco de Julia Blanco, ang pagpapasan sa krus. Ang unang pagkadapa ni Jesus. Ang Panginoong Jesus ay sinilang sa Bethlehem, ngunit siya ay lumaki at namuhay sa Nazareth, kaya tinaguriang Nazareno. Mula nung inigsad si Jesus na pasan ang mabigat na krus, dala ng matinding hirap dulot ng paghagupit sa kanya at patuloy na pagbigat ng krus sa kanyang mga balikat, sa init ng lupa na nagpapaakdi sa kanyang mga talampakan, dala ng uhaw, gutom at pagod mula nang siya ay dakpin. Nasubasog sa unang pagkakataon itong si Jesus. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Marcelo Vicente, ang unang pagkadapa ni Jesus. Ang pagtatagpo ni Jesus at Maria. Isa sa mga tagpong hindi nanaisin ng bawat ina ay ang makita ang paghihirap ng kanilang mga anak. Sa gitna ng nakabibingiyaw ng mga tao ay isang pusong higit ng dalanghangin ang narinig ni Jesus, at ito ay ang kanyang ina. Luhay patuloy sa pag-agos sa matinding hinagpis mula sa nasaksihang pagpapakasamit at pagpapahirap kay Jesus. Si Maria, pinalawan ng lakas upang ipagtanggol ang kaisa-isang anak at walang magawa kundi ang lumuha lamang. Tagapag-alaga ng imahe,
Pamilya ng Joel Alberto, ang pagtatagpo ni Jesus at Maria. Ang pagtulong ni Simon Sireneo kay Jesus. Sa kanilang pagdanais na makarating sa Golgotha si Jesus na buhay pa, pinilit nila ang isang militar, si Simon na taga-Sirene. Nakasanin ang krus ni Jesus. Galing siya sa bukid ng masalubong nila. Siya ang ama nila Alejandro at Rufo, nagkapag-alaman ng imahe, Adela, Lorenzo at pamilya. Ang pagtulong ni Simon Sireneo kay Jesus. Mamaya na lang. Ang pagpapahid ng binang sa mukha ni Jesus. Sa pagkadapang iyon ni Jesus, ay lalong dumiin ang matulis at matatalas na tinig sa kanyang anit mula doon. Dumadoy ang masaganang dugo sa kanyang mukha, tigig ng sakit. Kabilang sa mga nagmamasid ay isang pusong naaawa at nahahapis na kay Jesus ay lumapit at itinunas kapag daha ang birang niyang dala-dala. Tagapag-alaga ng imahe, Ama na Cruz at pamilya. Ang pagpapahid ng birang sa mukha ni Jesus. Ang ikalawang pagkadapa ni Jesus. Pinagdali-dali ng mga sundalo itong si Jesus na pinipinipon ang kanyang natitirang lakas. Sa bawat hakbang ay walang tingin ang paghagupit ng supina sa kanyang lumong-lumunang katawan. Ang matinding silat ng araw ay sinasabayan pa ng walang hukay na sigaw at pagyurak sa kanya ng taong bayan. Muling nanghina ang kanyang mga tuhod at napasubaso sa ikalawang pagkakataon. Tagapag-alaga ng imahe, Patricia Mariano Gali at pamilya. Ang ikalawang pagkadapa ni Jesus. Si Jesus at ang mga nananaghoy na kababaihan ng Jerusalem. Sinusundan si Jesus ng maraming tao. Kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Ninimon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga bao, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagkasuso. Sa mga araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga mundo, bubuho kayo sa amin, at sa mga buron, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy ng sariwa, ano naman ang gagawin sa kayo? Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Valentin de la Cruz Jr. Si Jesus at ang mga nananaghoy na kababaihan ng Jerusalem. Ang pagkasubaso, ikatlong pagkadapa ni Jesus. Ang kanyang katuway, sobra nang nanlulumo. Nanginginig na at ang mga liit at ang mga buto, bunga ng pagod, uhaw at gutom. Kaya sa ikatlong pagkakataon ay nadapa at sa lupay napasubaso ang mukha ni Jesus. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Manolito at Edita Manahan. Ang pagkasubaso, ikatlong pagkadapa ni Jesus. Ang paghuhubad kay Jesus. Nang marating na ni Jesus ang bundok ng Kalbaryo, hinubaran siya ng mga Hudyo. Muli niya naramdaman ang hapdi ng kanyang mga sugat na nakadikit sa kanyang mga damit dahil sa ginawang paghuhubad sa kanya. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Rogelio Sr. at Amelia Santos. Ang paghuhubad kay Jesus.
ang pagtanggap ni Jesus sa kanyang kamatayan. Sinabi ni Jesus, ngayon ay nagugulihanan ang aking kaluluwa. At ano ang aming sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. At ngunit ito ang dahilan ng aking pagpapalito. Ino ang katawan, nanginginig ang mga kalamnan. Banal ni Jesus, na ito na ang huling yugto ng kanyang buhay dito sa lupa. Tagapag-alala ng imahe, Carmen Angeles Lusaiko, Argini Angeles Lusaiko at pamilya. Ang pagtanggap ni Jesus sa kanyang kamatayan. Ang pagpapako ni Jesus sa krus. Maparang subaran ng damit si Jesus. Siya ay pinako sa krus. Apat na matulis na pako ang kumagos sa laman ng mga bato ni Jesus. Sumulat si Pilato ng ganitong panglusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga-Nazaret ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa wikang Hebreo, Latin at Griego at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang dating pinapakuan ni Jesus. Kaya sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, huwag itong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, ang nasulat ko na ay naisulat ko na. Tagapag-alaga ng imahe, Virginia Reyes at pamilya, ang pagpapako kay Jesus sa krus. Ang pagsasapalaran para sa kasuotan ni Jesus. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito ay walang bahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag natin pulitin ito. Magsapalaran na lamang tayo kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang sinasaad sa kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Boy at Yoni Sali. Ang pagsasapalaran para sa kasuotan ni Jesus. Ang paghahati. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ng Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang minamahal na alagad, kanyang sinabi, babae, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya ay pinatira ng alagad nito sa kanyang bahay. Tagapag-alaga ng imahe, Aida, Salvador at pamilya. Ang paghahamili. Ang pagkauhaw ni Jesus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha at ikinabit sa sanga ng isoko at dinikit sa kanyang bibig. Tagapag-alaga ng imahe, kay Bonifacio at pamilya, ang pagkauhaw ni Jesus. Si Jesus sa banal na krus. Ang krus na pinagkamatayan ng ating Panginoon si Jesus ay mula sa kahoy na setro. May 15 talampakan ng taas at itong talampakan naman ang haba na pinagpakuan ng kanyang mga kamay. 4 na matulis na pako ang nakaon sa kanyang kamay at paa. Ang rutulo ay isang nakasulat na Jesus taga-Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Ang bungo ay tanda ng pagkagapi ni Jesus sa kamatayan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus.
Ang eklipse ng araw at ng buwan, tandaan ng pagtitingin ng kalangitan sa kamatayan ni Jesus. Dahil sa kanyang pagkalima sa Diyos Ama, ang krus na ito ay sagisag ng kamatayan na may dalang lagim sa sinuman ay nagkaroon ng panibagong kahulugan. Ngayon, ito ay simbolo ng pag-ibig, pag-asa at pangkalalamang kaligtasan. Nagkapag-alaga ng imahe, dahil sa Parlido ng Narciso, pamilya ng Antonio Cruz, pamilya ng Miguel. Si Jesus sa banal na krus. Ang pagtulos sa kapiliran ni Jesus. Noong araw na ng paghahanda at ayaw ng mga mundo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahingan. Kaya hiniling nila kay Pilato na ipabalik ang binti ng mga pinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang pinako kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila, kay Jesus ay nakita nilang patay na siya. Hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit, inulos ng sibat sa isang kawal ang kanilihan ni Jesus at biglang lumaloy ang dugo at tubig. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi sa kasulatan. Walang mababalik isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanyang ilulos. Pagkapag-alaga ng imahe, pamilya ng Berhen Valero, ang pagtulos sa kailihan ni Jesus. Ang pagtatanggal sa bangkay ni Jesus sa krus. Nang magtatapos na, dumating si Jose na taga-Arimatea, at sapagkat araw ng unang paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato na marinig niyang patay na si Jesus. Kaya itinatawag niya ang kapitan at inanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya na patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Bumili si Jose ng kayang vino, sumama din si Nicodemo na may dalang 100 libra ng pinaghalang bira at aloy at inaba niya ang bangkay ni Jesus mula sa krus. Nagkapag-alaga ng imahe, Patricia Mariano Gali at pamilya, ang pagtatanggal sa bangkay ni Jesus sa krus. Si Jesus sa kandungan ng kanyang nagdadalang hati niya. Nasa kandungan ni Maria ang bangkay ng kanyang anak na si Jesus. May dalanghani pa kaya hindi sa dalanghani ito. Inialay ng aming Panginoon ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng tao. Gaano niya kasi hindi ang pamamahal na pinakita niya sa tao. Ibigay niya ang kanyang buhay bilang kabayaran sa masuwayi paglabag ng tao sa batas ng Diyos. Pagkapag-alaga ng imahe, pamilya ng Luis at Walita Cruz. Si Jesus sa kandungan ng kanyang nagdadalang hati ng ina. Ang paglilid. Pagkababa ng bangkay ni Jesus, kinuha nila ang bangkay at nilagyan ng pabango habang nabalot ng kayang ina. Ayon sa kaulian ng mga Hudyo, nilagay ang bangkay ni Jesus sa sariling hininga ni Jose na hindi palaunin. Nalalawalan pinatungkan niya sa bato. Pagkatapos, ibinulong nila sa pintuan ito ang isang malaking bato sa kawalis. Sumunod kay Jose ang mga kababaihan mula sa Galilea at nakita nila ang pinagbinuhan. Pati na ang pagkalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga pabango at iyan. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Agripino at Honorata Bayani ang pag-ibig. San Juan. Si Juan ang apostol, isang mamisa na anak ni Silvio at kapatid ni Santiago Matanda ni Sarina Apostol. Sa kanya hinabiling ni Jesus si Maria nung siya'y namatay sa krus.
isa lamang sa mga apostol ang hindi tumalikod kay Jesus habang binabaybay ang daan ng krus. Isa rin siyang evangelista. Nakapag-alaga ng imahen, pamilya ng Sisto at Carmelina ang pagkaroon sa Juan. Ilang nagdadalang hangin. Sinabi ni Simeon kay Maria, tandaan mo, ang barang ito ay nakatalaga sa kapamahaman o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit aamahin ng marami, kaya mahayag ang kanyang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo ay para na rin pinarapan ng isang balaran. Ipinahayag ng Birhen Dolorosa na siya ay kaisa ni Jesus sa pagdanas ng hirap para sa katubusan ng sanlibutan. Dahil dito, siya ay pinamalayang katuwang ng tagapagligtas, tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Antonio at Felicidad Diamante, inang nagdadalang hangin. Santo Sepulcro. Sama-sama nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at mga pariseo. Sinabi nila, naaalala ko namin na sinabi ng mga mapagpanggap na iyon noong nabubuhay pa siya, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Pabatayan nga po ninyo mabuti ang libingan hanggang 3 araw. Baka umaroon ang kanyang mga alagad at nakawi ang bangkay at sabihin na siya'y muling nabuhay. At ang pagdarayan ito ay magiging mas kasawin pa sa inaunang. Sinabi sa kanila ng Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan mabuti ang libingan. Kaya umaroon sila at ganyan ng upak ang bato at pinabantayan ang libingan upang matiyak nila dito pakikialaman minum. Tagapag-alaga ng imahe, pamilya ng Luis Diaz.